Ito po yung nakita natin na post sa ano, sa Facebook. Kanina lang po ito pinost. Nakita natin na parang, nagtataka nga tayo. Ito po yung nakalagay diyan, "The Curious Case of Alice Leal Po." Ayun po, nabanggit po doon sa Senate hearing na meron po siyang, naging kotse na rare na McLaren 620R Cayman. Tapos, ito pong, sasakyan na ito ay questionable po dahil dito nagkandautal-utal din si ano, Mayor Alice Go. Kasi nga, ah, dito po sa kanyang, mga tinatanong ni Senator Risa Hontiveros, ay gusto po niyang malaman kung ano ba yung mga sasakyan ngayon ni Mayor Alice Go. Ang kanya lang daw pong sasakyan ngayon ay yung GAC na parang pick-up ba o ewan ko kung anong, GAC. Ang GAC po ay isang Chinese, brand ng, sasakyan. Magaganda rin yung mga gawa niyan, niyang GAC. Ngayon po, ah, balikan lang natin, balikan lang po natin itong, pagdinig sa Senado na kung saan po ay nabanggit nga po yung pagkakaroon niya ng, mga sasakyan na hanapin ko lang po, yung video. Live. Kasi tapos na pala yung Senate hearing. Tapos na pala yung Senate hearing, eh. Parang sa Rappler ko yun napanood. Meron po diyang nabanggit na kotse. Mga kaibigan, ng lupa. Kasi sabi niyo po, pagkakatiwala. Honor, wala po ako nito. Hanapin ko lang po. Ayun. Eto na. Sa farm po, sa piggery po. Tapos, may mga dokumento kayong magpapatunay sa pagkakautang na yan? Meron po. Pwede po ako mag-provide po. Pwede po ako sa bangko po. And kaya ako po itinatanong ang mga detalyeng ito dahil yung SALN dapat truthful statement ng net worth nyo bilang public official. Opo. So, kung spurious ito, you have assets of almost 300 million, Mayor, para sa akin po hindi yan simpleng tao lamang. Opo. Backtrack ako sa sabi nyo kasi, hindi sa inyo yung McLaren na 620R. Photo kami dyan. Yes po, Your Honor. Hindi po siya sa akin. Oo, pero yung ipapakita ko pong photo, nakapangalan kayo doon na bilang may-ari ng McLaren. Opo. Wala, wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi meron pong car show po sa Tarlac that time. Opo. Wala pong dokumento po. Hiniram ko lang po siya. Nakalagay kasi dito, the McLaren 620R sports car owned by Bamban Mayor Alice Leal Guo.
December 11 po yan sa Concepcion Car Apo, car show po yun sa Concepcion po. At since nasa probinsya po kami, gusto lang po namin mapasaya po yung mga kababayan po namin. Kanino po yung McLaren? Kay Sir Roy po. Roy? Roy Rod Rodri. And bibigyan ko po agad ngayon yung apelyido po. Hindi Confirm nyo ko lang alam po. yung nagpahiram sa inyo ng 33 Rod, million pesos car? Rodri na, 18 million pesos ang duties niyan. Siguro naman, alam niya yung pangalan nyo dahil pinahiram niyang napakamahal na kotse. Dapat Opo, alam niyo yung pangalan niya. Opo, ma'am, i-message ko na po ngayon. Hindi lang po ako masyado sure po doon sa surname po niya. Anong pagkakilala niyo sa surname? Rodriguez po. Roy Rodriguez? Rodriguez. Ano po siya? Sa kanya po yung, yung McLaren po. Siya na nakaka-afford ng Kakilala ko po siya. Nakilala ko po siya, gawa po ng mga sasakyan. okay. Tatanong ko rin yung sasakyan. Siya ba ay isa sa mga incorporators sa West Cars? Hindi po. Pakita ko lang po yung dokumento. Sige po. Hindi niya kilala, hindi niya maano yung Okay. apelyido. Ang nakalagay po ditong incorporators sa West Cars, Yan Patrick Samson, kayo, Alice L. Guo, Jerome Samson, Jacqueline Samson, pare-parehong middle initial D sa naunang Samson, so baka magkakapatid dito, at Carlo Flores. Wala pong Roy Rodriguez. Ano po siya sa West Cars? Hindi po siya connected po sa West Cars po. Madam Chair, i-confirm ko lang po yung surname po. Ipaprovide ko po ngayon agad po. Alright. At kaya ko po ito itinatanong, Mayor, no? Itong McLaren, nakita rin po sa isang parking lot sa isang condominium sa Pasig City. Chinek natin yung conduction sticker na malinaw na nakadikit sa sasakyan. May 13 po yun. Ayan. We had it checked sa LTO at ito naman po yung lumabas. Hindi pa yata McLaren ang nakarehistro, isang hamak na Dongfeng. So another mistake. Ako rin, Opo. But wait, there's more. Nung sumunod na araw, wala na po yung conduction sticker. May nagtanggal. Bakit naman po ganyan yung mga kaibigan? Ayan wala na yung sticker. Your Honor, hiniram ko lang po siya para po dun sa car show. In fact, makikita at malalaman nyo rin po dun sa mga tao nakakita, dumating po siya nakatow. Kasi eto na po, Padiernos. Roy Padiernos. Opo, Roy Padiernos. Sino po si Roy Padiernos? Siya po yung may-ari po ng sasakyan. Ano po siya? Kilala po, car dealer po. Car dealer. Opo. Pero car dealer ba siya sa West Cars? Hindi po, Your Honor. So, isang misteryo to, no? Tulad ng mga disappearing real assets sa SALN. Ito naman disappearing conduction sticker. And by the way, ganong kalaki po yung West Cars, Mayor? Yung West Cars po, yan po ay isang showroom lang po ng mga sasakyan po. Pero ano yung value ng negosyo niya? Yung mga sasakyang i-play sa showroom, magkano yung kabuang halaga ng West Cars? Yung showroom po, So ngayon po, eto na. Parang doon na natapos yung aking Ngayon po, nakita po natin dito sa balita, sa isang post nitong Bel Enrique. Yan po, Bel Enrique. Nakalagay nga po dito, the curious case of Alice Lealgo. Bamban Mayor Alice Go's attempt to garner sympathy from the public by portraying herself as a relatable victim only raise more questions. Despite claiming to be a simple probinsyana and daughter of a kasambahay, reports of her owning a sports car chopper and multiple businesses contradict her humble image. Her explanation that she borrowed the McLaren from another mayor is questionable. From another mayor ba? Mayor ba yung Roy Padierno?
na natin kung lalabas po yung Roy Pajerno. Kung mayor din palagay, civil engineer yata siya. Hindi siya, kumbaga, mayor. Natin, ano, tabol. Hindi. Wala, hindi natin alam, hindi natin confirm kung ano ba 'to, mayor or hindi. Okay, baka merong friend of friend na kakilala itong si Mayor Alice Guo, meron siyang kakilalang mayor na merong kakilala na merong McLaren, baka gano'n. Especially considering the rarity of the vehicle in the county. Additionally, discrepancies in the late registration of her birth, including the listing of Mother Amelia Leal, raised doubts about her background with no prior political experience before her mayoral run in 2022. Mayor Alice Guo's story becomes even more questionable. At naka-ano po dito, naka-indicate po dito, postnet. Sa post po, meron pong meron pong naka-picture na isang McLaren na parang nahuli ng ngayon po yung McLaren po na yun, wala na daw conduction. Wala na daw conduction sticker ito yun na ano natin, na pag-alam natin. Sabi mismo yan ni Mayor, ni Senator, ayan po yung McLaren, na question nakalagay, someone smuggles rare McLaren 620R into Manila by calling it a Cayman. And it was caught red-handed by the authorities. So ngayon, parang etong si Mayor Alice Gu ay konektado po sa lahat po ng mga kumbaga sa lahat po ng lahat po ng sindikato. Biruin mo makapagpasok ka dito ng ganyang sasakyan na nasa 33 million pesos. Ang tax o dues na kailangan bayaran para maipasok ito ay 18 million pesos. So gaano ka kayaman para maipasok mo etong ganitong sasakyan? Okay, hanapin natin 'tong balita na ito. Someone smuggle. Someone is hanapin natin yung balita. Sino ba yung nagbalita? Natin kung lalabas. O, heto nga. May lumabas nga. Motor1.com. Nakita natin yung balita. Nakalagay po dito, at the end of 2019, before the dreadful decade started, McLaren gave birth to a rare subspecies of the 570S, the 20R. Only 350 units of the road legal race car were ever built, and one of them made its way to the Philippines illegally. As reported by the country's Bureau of Customs, the limited-run McLaren 620R was caught red-handed at the Port of Manila. Worse,
the special supercar was declared as a Porsche Cayman to avoid inevitable taxes. So, in a social media post by the Philippine Bureau of Customs, the McLaren 620R was supposed to arrive in Manila on July 16, 2020 and was apprehended by the authorities on August 3. Was supposed to be locally valued at 33 million or around $672,000 at the current exchange rates, with corresponding duties and taxes of $342,000. Yan po ang ano, yan po ang 16.8 million daw po na tax ang kailangan. Moreover, the Philippine Bureau of Customs noted that the imported only declared 1.5 million pesos worth of tax with this shipment, therefore evading around 90% of the total dues. Ito, alam nyo po, ang nangyayari dito kay Alice Lealgo, hindi niya iniimbestigahan yung mga taong nakakatransaksyon. Ngayon, katulad niyan, 33 million na halaga ng isang Porsche, ng isang kotse, ano nga ba ulit? Kotse na ito. O McLaren, biruin mo 350 units lang ito sa buong mundo. Diba naalala nyo nung nakaraan naging questionable po yung mga Bugatti na nakapasok po sa bansa. Ngayon, ito naman ay McLaren 620R. 33 million ang halaga niya. Diba? Parang, teka, Mayor Alice Lealgo, hindi ka ba man lang nagtanong o nag-isip noong ginamit mo yung sasakyan na yan para sa sinasabi mong car show? Bakit nagkaroon yan dito sa Pilipinas? At bakit ka manghihiram ng kotse sa isang car show? Car enthusiast ka ba? Conception Tarlac yon, hindi mo naman bayan yon. Bakit ka magdadala doon ng sports car na sabi mo sa isang dealer o sa isang kaibigan mo, pinahiram sa'yo, ginamit lang sa car show? Doon pa lang po, meron ng parang mali. Dahil ito nga kotse na ito, questionable ang pagkakapasok nito sa Pilipinas. Bakit mo hiram? Maaring hindi alam. Diba? Pwedeng, hindi alam ni Mayor Alice. Pero ito po ang problema. Nakita po sa isang kondo na wala pong conduction sticker. Yan po yung parang ID nung sasakyan. Ngayon po, ang sabi po, itong conduction ng sasakyan na ito ay naiba na po. Chinese utility vehicle na. Hindi na Cayman, napalitan na, naiba na. So, kung sino man ang nakakakita nitong Cayman na ito ay isang hot car. Hindi po maayos ang mga papeles nito. Ngayon, na-involve ka dyan, Mayor Alice Lealgo. Paano mo ngayon naman iyan palulusutan? Diba, na-involve sa'yo, nakita sa'yo, ginamit mo sa isang show, sabi mo para lang makapagpasaya ng tao, pero mali. Bakit? Yung sasakyan, questionable. Dapat bago mo yan pinakita, pinapasaya sa mga tao, sinikap mo muna na maimbestigahan kung eto bang sasakyan na ito ay legal na makapasok dito sa ating bansa. So eto, ano to? Diba? Dapat ito mas maimbestigahan din ni Senator Rapi Tulfo dahil dun nga sa Bugatti, diba? Meron pong mga binigay pa ng mga reward para maimbestigahan itong Bugatti. Sana ito ring ano na ito, McLaren na ito. Sana maimbestigahan din to. Green mo, from McLaren, ginawang Cayman para bumaba ang tax at ma-declare na mura lamang. Kasi nga po, kung i-declare po na ito ay McLaren, 33 million po halaga nito. Malaki po ang dues. Nasa 16 to 18 million po ang gagastusin. Ang dineclare lang po nila, 1.5 million. So, ayan, another mystery na naman kay Mayor Alice Gutong Porsche. Etong McLaren na ito, na ginawang Porsche, ang conduction sticker, o ginawang dineclare na Porsche Cayman, tapos,
ngayon, nung nakita sa isang kondo, ito po ay naiba na ang conduction sticker. Isa na nga ito ngayong utility vehicle. Kahit na ito'y Cayman, utility vehicle ang kanyang conduction sticker. And it is against the law na ibahin mo ang conduction sticker ng iyong sasakyan. Yan na yon. Malaking problema na ito ni Mayor Alice Go dahil sa halip na maliwanagan ng taong bayan, mas lumalim pa po ng lumalim ang misteryong nakakabalot dito sa buhay ni Mayor Alice Go.